Welcome to Donmar TV News Channel. Hindi na pinatulan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aligasyon ni dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA agent Jonathan Morales na sangkot umano siya at ang aktres na si Maricel Soriano sa iligal na droga. Ayon sa Pangulo, hindi niya bibigyan ng importansya ang taong walang kredibilidad. Kinwestiyon rin ni PBBM ang record ng dating PDEA agent. Mahirap namang bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oo, kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Sige po, para sa kapakanan ng taong bayan, at ito po, Okay. Ito po, ayan, antayin niyo po. Ayan. Ganito, pag may ganito, Oh my God. tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, ganito, pag may ganito, tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, Ayan. Ito po yung sandali po, ibabalik natin, Yung nangangamoy director, kumbaga, itong kaibigan ko, Wow. parang pagka nagmaterialize itong negotiation na ito ay maari siyang maging director sa isang government agency. Sir, teka lang ha. Sige, teka lang ha. Antalain muna kita. Sir, kayo po yan nakaupo? Ako po yung nakaupo na naka-stripe na blue na walang buhok. Okay. At ito po yung naka-blurred, ito po yung aking kaibigan na dati kong kasamahan sa trabaho. So, sa PDEA. ayan. So yan po yung yan. Yan yung kaibigan mo na naka-blurred na yan. Tapos ikaw. Opo, So, ito dating taga-PDEA. So, tinitignan ko po kasi sir yung date. That is May 1. May 1 po. May 1, 10, tapos 10:32 AM. Yan. Okay. 10:32. 10:32. Umaga po yan. Ayan. Pwede nyo po i-play uli? Opo. Ito po. ganito, pag may ganito, tayo mamamagitan. Sandali lang po, ito po yung kausap niya na doon sa video call, yung taong inutusan para tawagan siya, para ihatid sa akin yung mensahe. Ito po, tuloy po natin to. Okay? Kasi nga yung mama, hindi, ganito, pakinggan mo muna, kuya. Ganito, kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, masalimuot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Pwede nyo po i-stop muna. Opo. Sige po. Ito po. Opo. Natin. Okay, sir. So diyan sa na yan, okay? Yung ang sinasabi nitong yung naka-green, sabi niya, kuyang, nag-aaway ang Duterte at Marcos. Sige po, ibabalik ko po, no? Ibabalik ko po. Yan. Ito po, yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay, stop nyo nga po. Okay? Totoo naman po na sinabi niya sa akin yan nung pumutok itong yung pagkakalabas nung pre-ops doon sa vlog ninyo na na sabi ko nga sumulat na ako kay Jan Lasso sabi niya wag ka nang umano diyan kasi kaya ang sa akin naman kasi gusto kong wala akong kinalaman. Kaya ako sumulat kay General Lasso para patunayan na magkaroon ng investigasyon sa PDEA na wala akong kinalaman diyan na kasi talagang nagulat din ako, kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, tinatanong niyo ako, meron ka bang galit? So, totoo lang. Galit talaga ako sa inyo. Sorry. Dahil nga, sabi ko, illegal ito eh. Hindi, yung mga nasa likod na nagpadala sa inyo niyan, hindi man lang nila inisip na, tingnan nyo, sa halip na, nagbistula akong suspect eh. Nagbistula akong suspect sa Senado. Investigador lang ako. Sir, wala akong dito eh. Alam mo, habang piniplay mo yan, talagang nakakagimbal. Dahil yan mismo yung sinabi mo doon sa Senate hearing
na yung sinasabi mo na parang wag ang nag-awayan ng Duterte at Marcos. Accurate po talaga yung statement ninyo at hindi naman po siguro AI yung pinapakita nyo, sir, ano? Kasi kayo yan, walang buhok. Sorry po. Opo, yan po. And, tuloy po pa ho natin, ano? Tuloy Okay. po ho natin. Kaya nga ganito, Padre. Hindi, Sir, pwede mo i-stop? Padre, Opo. yun. Kasi eto po 'yun, ano, kung mapapansin nyo, sa una parang ano no, ang dating tinawagan itong kaibigan ko, hindi ko alam kung may previous na pag-uusap na sila, no. Parang ang dating parang tutulungan ako na ano, pero nung tumatagal yung pag-usap nila, nandun na yung sinasabi na papatayin ako, ganun eh. Tapos yung mga habang lumalalim na yung pag-uusap, pumapasok na yung pangalang James Kumar, pumapasok na yung Bombay, pumapasok na yung Lam, yung Lisa, pumapasok na ano no, na tinawagan siya nung gabi, yung nagsasalita doon sa video call, ano, tinawagan siya nung gabi nung James Kumar, at yun nga ano, ang tinawagan din na ang kumausap doon sa kay James Kumar, yung Lam o yung Lisa. Kaya tingnan niyo yung ano no, yung ano nung una parang nagpapanggap lang na tutulungan ako, pero yung pala later on Parang ano mo meron na na silang pag-uusap meron na silang before. gano'n eh. Parang Gano'n sir, yung ano. sir, bago mo i-play Parang yung video. pre-plan ito eh, parang pre-plan itong ano na to, no? Kasi yung ano dumating sa bahay na ano no, kasi ito yung may interview ako nito kay parang kay ano eh, kay Attorney Roque no sa ano Grabe. no. Oh, yun yung Sir, ano. Tuloy po natin kung ano, may tanong pa po ba sir, kayo? wag mo muna tuloy, sir, ganito. Ang question ko, sir, muna, no? Grabe, kinakabahan po ako habang nanonood ako, no? Yung nakalagay, sumunod lang siya kung anong sasabihin sa kanya. 'Di ba? Sumunod lang siya. Ikaw to, 'di ba? Opo, Nasumunod ako ka po lang. yun. Sumunod lang kung ano man, ang instruction lang parang sumunod ka lang na ano, parang sabi ko, bakit ano no? Ang talagang gano'n ka ano no, yung kumbaga sa ano, may command eh. Parang ito yung gusto nilang gawin sa akin na wag na lang ako kung ano sasabihin nila, tumahimik ka, umupo ka, ganyan. Gano'n na lang ang mangyayari. Kasi kaya nga sabi ko nga no, ano ba 'to? Akala ko ba sinasabi nila hindi totoo yung ano, yung dokumento? Akala ko ba sinasabi nila ganito? Akala ko ba sinasabi nila kriminal ako? Ba't may ganito? Yes, yun nga po eh. Kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay umimbento ka lang, bakit may mga forces o may mga taong pumunta sa iyo para ito na nga yung napapanood namin, sir, na iba-bribe ka. Sir, pwede i-play niyo na po para Sige po. Sige po. Ayan, ano po. Yung kuya, Padre, no? Naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon, kaya nga. Ibig sabihin, Padre, maintindihan. Sir, ayan. Ayan, sir. Ano yan? Opo. Okay. Pwede niyo po Yung binanggit po, Pwede niyo ito po po, ibalik yan. balik natin, ano, yung binanggit na sila na, Okay. ano, kasi nga, ang lumalabas dito, may previous conversation na sila, Ibig sabihin, Padre, may previous conversation na sila na yung ano, kasi kaya nga sinasabi na wag kang magbabanggit ng pangalan, kaya nga sabi nga nitong si Kuyang, marunong naman siyang humawak ng information. Kaya sabi niya, alam mo naman si Lam, alam mo naman. Ibig sabihin, alam mo naman si Lam, ibig sabihin hindi basta-basta, no? Kumbaga sa ano, pagka nagkamali ka, may pagkakalagyan ka. Wow. Yun po yun. So, okay. So, tuloy na po natin.
kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon, kaya nga, ibig sabihin, Padre, may hindi, Padre, marunong tayong mawak ng informasyon. Huwag daw po Sinasabi silang. Ang sinasabi ko, sila. Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre, di ba? Kahit kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutulay ko. Hindi ko papanggitin kung sino yung gustong may mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong papanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, di ba? I-play, ay, ano mo nga po yan? I-stop nyo nga po yan. Opo, babalik ko po. Sige po. Ano. Sir, ang sabi po dyan yan, ang gagawin daw sa inyo ay papatahimikin kayo. Opo, Oo, papatayin daw kayo. Yung po muna, papatahimikin. Yung gusto nila, parang yung negotiation na ito, na ang purpose is patahimikin ako, wag ako magsalita. Kumbaga sa ano, no? Hindi na ako mag-testify o ano, yun naman po yun eh. So, yun po yun. So, capture, ano? Sige, play nyo nga po ulit. Sige po, opo. Pangalan yung sinasabi mo, wala akong babanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, di ba? Hindi na intindihan. Natulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, Ayun, yun. Papatayin. Stop nyo nga po. Stop nyo nga po. Opo. Okay. So, ayan, sabi niya, naririnig niyo po yan, nasa side kayo, tahimik lang kayo, di ba? Pare, Opo. sabi, papatayin yan. Oh my God. Ano po yung nakakangilabot, ano? Ano po yung naramdaman niyo dyan, sir? Na narinig ninyo dun sa kabilang line na pare, papatayin yan. Alam nyo, ito yung resulta lang ano, ng pagtupad Actually, nakakaiyak po, naiiyak, emotional po ako, grabe. Ito ay napakatagal na eh, no? Matapos akong matanggal at ito pa yung sukli doon sa aking mga ginawa noong araw na ito yung sinasabi ng mga dati kong kasamahan na hindi totoo raw na ganito, pero ito yung pinuntahan ako para i-negotiate, para tumahimik na lang dahil nga ito may papatayin nga ako pagka hindi ako Kaya nakita ko yung pattern eh. Pinatatahimik ako dito sa negotiation na ito at yung nandiyan naman na nag-aantay ng kasagutan ng response ko na i-deliver nitong si Kuyang, yung naka-green doon sa kausap niya sa At yung hindi nagmaterialize, kaya nga ang naging plan B sa aking paniniwala ay yung ginawa sa akin sa Senado na inatake yung aking pagkatao. Talagang tinatad nila ako doon sa para durugin yung aking pagkatao para hindi na ako makapagsalita, para mawala ako sa focus, para kumbaga sa ma-disorient, ma-disorganize yung ang aking thought pattern. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi naging consistent and congruent ako doon sa issue na subject ng Senate investigation. Ito yung sa dokumento at doon sa nilalaman ng dokumento. So, kung wala na po kayong tanong, itutuloy ko po para... sir, sandali lang po. Opo. Hindi po kayo natakot nung narinig niyo sa other line, yung naka-video call nitong naka-green, na yun, pare, papatayin yan. Alam nyo, normal po bilang tao, napaka-ipokrito ko naman po kung di ako nakakaramdam ng anumang pangamba. Pero sa kabilang banda, dahil nga nagtrabaho lang po ako wala po akong maisip na kasalanan ko doon sa Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Kasi trabaho lang po Kung ano man yung aking nalaman sa pamamagitan ng confidential informant, doon lang po
At wala naman akong sinabi na siya ano no, na siya ganito o ganyan. Doon lang po, doon sa sinasabi lang, doon sa naka-record na ano no, na itipa ko noon. Doon lamang po Wala nang iba. Grabe. Hindi Grabe, naman po sir. ako lumalabas doon So, grabe. So, dito mo talaga makikita yung pagiging mafia, sabi ng mga naka-comment. Pwede niyo po ituloy, sir? Opo, sige po. Yan po. Hindi. Tulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, Grabe. Sir, pwede niyo po itigil? Opo. Yan. Okay. Yan. Sir, grabe yung sinabi na alam mo pare, papatayin yan. Pwedeng may sakit sa puso. You know? At Pwede nga raw parang mamatay ako sa sakit ng puso o kaya mabangga o ano man. Ano? Kunyari. Dahil marami na raw pinapatay ngayon na hindi na binabaril. Kumbaga, Yun nga, oo, ang iba't ibang, sabi. ano. My God. Sige sir, play nyo na po. sige, gano'n na muna. Para nasa Cavite ka. Pati, ano lang, keep in touch, ha? Keep in touch. Yun. O, sandali lang po. Ano ko po, ito ko muna, no? So, yung una, parang tulungan natin, ano niya, di ba? Pero, eto, lumalabas na, kagabi pa, kinausap na siya ni James Kumar. Oo nga, no? Yeah, ngayon ko lang na-realize yun, Di ba, kagabi? Tama po, no? Buti. Ay, ko naman to. Sabi ko, tapos yun sa kanya rin na nadudulas din Nadudulas na kagabi, kausap na siya ni James Kumar. Sige po, ano po natin? Yes, sir. Pakipatuloy. Sige po. Pati, ano lang, keep in touch, ha? Keep in touch. Ibig sabihin, para kilala ko lang. Ibig sabihin na tumawag si Lam pala, kay James. Wow, grabe, sir. Yan, narinig na. Pwede niyo po ibalikan yung udulo? Sige po. Eto po. Kilala ko lang. Ibig sabihin na tumawag si Lam pala, kay James. Sir, siguro bago tayo magtuloy-tuloy, kasi ang taong bayan nakikinig, naluluha sila sa iyo at naniniwala sila na totoong may CCTV. Pwede po pang balikan natin, wag natin i-interrupt para yung gustong magkuha ng video na i-echo nila ay mapanood po. Padire-diretso po natin ang play. Opo. Sige po. Ganito, pag ganito, tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ulit. Ganito, pakinggan mo muna, kuya. Ganito, kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang Kaya nga ganito, Padre. Hindi. Yung kuya, Padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya nga,
kaya nga, ibig sabihin, Padre, Padre, marunong tayong mawak ng informasyon. Ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre, di ba? Kahit kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutulay ko. Hindi ko papanggitin kung sino yung gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong papanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, di ba? Hindi. Matulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, sige, Padre. Ganun na muna. Para nasa Cavite ka. Padre, ano lang, keep in touch, ha? Keep in touch. Ibig sabihin, para kilala ko lang. Ibig sabihin na tumawag si Lam pala, kay James. Okay. Ayan, sir. Paki-remove po sa screen. Okay. Oh my God. What an explosive video, sir. Oh my God, hindi makahinga yung mga taong nanonood. Alam nyo, kahit ako, parang naano ko. No? Nakakaiyak. I mean, Ito yung inabot ko, no? Ito yung resulta, no? Nung ginawa kong trabaho noong 2012 na makalipas ang mahigit isang dekada. Ito, no? Yung sa halip na tulungan ako ng gobyerno, sila pa yung mistulang umuusig sa akin na ang ano ko, no, bakit ako pinupuntirya? Bakit itong mga ano, no, sa halip na ano, no, bakit ako pinupuntirya ng mga mambabatas na ano, no, kasi kung gusto nilang malaman ano, yung katotohanan, ito yung madali lang naman sa investigation makakapag-elicit ka ng information tungkol dito. Bakit may ganito? Bakit merong papatayin ako? Bakit ganito na patahimikin ako? Bakit ano? Ngayon, inaantay yung ano, kasagutan. Nagkaroon nga kami ng mga series of conversation na gusto raw ako makausap nung James Kumar at sa labas daw. Pero sabi ko daw nakikipag-usap sa labas at sabi ko dito lang sa bahay. So, allegedly pinarating at yung ang sabi nga, baka raw tad-tad na CCTV yung bahay. Kung baga sa ano, talagang meron din silang mga ano, no, pinag-iingatan na for ano, no, for security reasons na baka nga naman sila mapicturan o ano man, yung nga, totoo naman, may CCTV naman dito sa bahay. Siguro, ang palagay ko, kinasing nila itong lugar ko, nakita nga may mga CCTV at kaya siguro nagkaroon na ng failure yung negotiation. Sir, nakakapanglumo, okay? Nakakapanglumo, nakakagalit, nakakaiyak dahil mismo ang First Lady ng Pilipinas na alam ko, alam ni Glenn Chong, alam nating lahat na siya nagpapatakbo ng Pilipinas, ay nag-uutos ayon dyan sa video napanood namin sa iyo na aaregluhin ka, ibabribe ka. Kaya nga, yung mga nanonood ngayon na mga Pilipino na inaakusahan ka, na gawa-gawa lang, o kung yung sinasabi ng una, ng PIDEA, na tinatanggi nila na AI daw ito, at ang sinasabi ni Marcos Jr. at ni Jinggoy muna na ginawa-gawa mo lang, sinasabi ni Marcos Jr. na ikaw ay parang jukebox na paglulugan kung anong kakanta. Ngayong moment na ito, ipinakita mo sa buong mundo, sa taong bayan, na ang iyong buhay ay nasa peligro dahil mismo ang Marcos administration, si Marcos Jr., although hindi nabanggit ang pangalan niya, si Lisa Marcos ang mag-uutos na pwede kang ipapatay, ipagurgor
kung ikaw ay hindi papayag na pag-areglo. Kung walang saysay ang sinabi mo, kung ito ay AI, bakit nag-effort yan? Yun po ba yung mga taong yan? Mga nasa gobyerno pa rin, yung mga taong, yung dalawang yon? Sa pagkakaalam ko po, no, yung ano, no, yung kaibigan ko, dati siyang nasa PIDEA, ngayon nasa ibang government agency siya. Tapos yung isa nasa pagkakaalam ko, huling pagkakaalam ko ay nandun sa legal division ng National Police Commission. Yung kapatid po noon ahente ng PIDEA, hindi ko lang alam kung andun pa. Mga kababayan, wala pong magre-risk ng kanilang career. Kung ahente siya ng PIDEA, sa legal, whatever, walang magre-risk na tao sa kanyang karera na pumunta sa inyo para magkaroon ng conversation na ganito kung walang weight o walang saysay o AI o gawa-gawa ang iyong testimonya sa Senado. Di ba, sir? Yung nga po Kaya nga ang ano ko lang hindi mangyayari ito kung yung mga taong nabanggit dun sa mga revelation ng confidential informant na laman nung mga dokumentong ipinalabas ninyo, kung hindi sila apektado, wala pong pupunta sa bahay, wala pong mensahero na maghahatid na mensahe patungo sa akin. Dahil yung mensahe na yon, nandun po yung yung purpose na patahimikin ako, na nandun din po yung pahiwatig na ako ay papatayin. Nandun po Kaya nandun din po yung paraan na kung ano yung gusto nila na yung patahimikin, na sumunod ako, ganun po sumunod ako doon sa sasabihin o doon sa instruction. Kaya nga ito po yung na isang malaking katanungan din sa akin kung hindi pala kapanipaniwala itong mga dokumentong mga naglabasan at yung mga nilalaman ng mga dokumento, bakit may ganito? Bakit merong papatayin? Bakit merong patatahimikin? Bakit merong pasusunurin? Yun po yung Kaya nga sabi ko nga doon sa aking kasamaan sa trabaho nung yung nagkaroon ng series of conversation, sabi ko nga kung ano raw ang gusto ko bago nga yung May 7 na hearing. Marami pa to. Itong video na ito, hindi lang ito. Marami pa yan. Meron pang mga ibang video. Pero yung naging kasi sa conversation na namin sa telepono. Okay. Na Pero ito yung pinakita mo, ito yung pinaka-importante na kailangan marinig ng taong bayan na binanggit si Lisa at si Kumar. Opo, ito po yung pinaka-importante na talagang may mga binanggit na pangalan at ano yung purpose at ano yung pinagagawa at ano yung mga klase ng pagbabanta o pahiwatig na pagbabanta. Malinaw na talagang papatayin yan. Na ako nga yung tinutukoy. Sabi ko, bakit ako papatayin? Ako yung nagtrabaho lang. Hindi ko naman sinabi sa kanila na mag-cocaine sila. Hindi ko naman sinabi. Kumbaga kung ano yung nakita ko na naging motivation ko, nakita kong litrato, yun lamang po yung naging motivation ko, kaya ko po tinipa, kaya ko po tinanggap itong confidential informant. Wala po akong masamang tinapay sa kanila, wala akong pakialam sa kanila, Ang sa akin lang doon sa confidential informant. Yun lamang po. Actually, sir, napatunayan mo sa buong Pilipino, 100-something million Filipinos, na nagsasabi ka ng totoo. Sabi ko nga kanina, walang siraulong nagtatrabaho sa gobyerno na ilagay sa ganitong sitwasyon ang kanyang sarili na tumawag doon sa kausap niya at nandoon ka, present ka sa tabi, nakikinig ka lang. Walang may matinong tao na gagawa nito kung ito ay gawa-gawa lang. Alam naman, ilalagay nila ang sarili sa kapahamakan na ganito. Although siguro, hindi nila inisip yung mga taong nag-usap itong dalawa na dumako ka sa ganito. At hindi rin siguro nila naisip na itatanggihan mo yung kanilang offer. Opo, kaya nga po na kung makikita niyo yung yung pangyayari, nagkaroon ng negotiation. Nung nagkaroon ng failure yung negotiation,
giniba ako doon sa Senado. Gumamit sila ng kanilang kaalyado doon sa Senado na bakit ako gaganituhin ito? Kumbaga, akala ko nga magiging maayos yung takbo ng takbo ng investigation at magkakaroon ng elicitation para doon sa sa subject matter nitong Senate hearing. Pero nagtaka ako dahil siguro na nagkaroon ng failure yung negotiation, yung Senado na hearing ng May 7, ngayon bigla na lang nagpa-interview ang ating Pangulo at sinabi na ako ay professional liar. Yun po kumbaga sa talagang wala na silang magawa kundi yun na talagang hindi na napigilan yung sarili, dala siguro ng epekto ng ipinagbabawal na gamot, kaya nagkaroon siya ng misjudgment. Kasi kumbaga sa kapag ganyan hindi na makontrol yung sarili dahil nga ito merong mga nakuwang kasi sinabi ko sa Senado na na-capture ng CCTV yung conversation, ito na yung nangyari siguro nga dahil nga ito yung senyales na nagkakaroon ng paranoia yung isang tao. Kaya siguro ganun yung naging desisyon at out of the blue, nakapagsabi siya ng ganun na hindi dapat para sa isang Pangulo na nagsasalita ng ganun. Kasi unang-una, yung mga tinuturan niya na ako ay hindi dapat pagkatiwalaan o anuman, tahasang paglabag na ito doon sa konstitusyon. Kasi nanumpa siya na itataguyod at ipagtatanggol niya yung ating konstitusyon. Ako kabilang sa mamamayang kanyang pinamamahalaan. Karapatan ko na yung nasasagasaan. Di ba? Sasabihin niya na ganito. Hindi pa ako napapatunayan ng kahit na anong hukuman na ako ay guilty sa anumang paratang laban sa akin. Sana naman po hindi gano'n. Kaya ako'y naniniwala na yung pagkakadeklara niya o pagsasabi niya sa akin ng paninira ay dala marahil ng kanyang epekto sa kanya ng illegal na droga. Ganun po yun. Sir, alam mo nung pinapanood ko yung video mo, CCTV mo, I don't know kung naririnig nyo sa vlog ko na ako po ay may death threat. Okay? 3 death threat po ang natanggap ko na papatayin o gugurgurin ako ni Marcos at saka ni Lisa. Katunayan, yan po ay na-report ko na sa FBI at saka sa mga local authorities. At even sa lawyer ko, sinabi ko na po yan. So, doon sa mga nag-message sa akin, text message lang po yun sa akin hindi video Sa iyo narinig yung video na ipapapatay ako, ipapagurgur ako ni Lisa. Okay? Ipapagurgur ako ng Marcos administration. Pero ito, ang video mo, ay katunayan na talagang pwede kang, may planong na ipagurgur ka kasi nga narinig naman mismo namin sa video. So, ramdam ko na may threat sa buhay mo. Ito ba yung dahilan kung bakit napilitan kang i-share na kung anong, whatever, anong mangyari sa buhay mo bago mag-hearing? So, ando doon yung threat, ano yung kaba o takot na pwede nilang gawin sa'yo na ipagurgur ka bago dumating yung hearing o maybe, I don't know. But ito po'y malinaw pa sa sikat ng araw na si Agent Morales, mga kababayan, ay nasa status ngayon. Nasa kasalukuyang nanganganib ang kanyang buhay dahil mismo ang First Lady ng Pilipinas sa utos niya at pakipagsabwatan ni James Kumar dahil dun sa conversation na na-capture ng iyong CCTV, ikaw ay nanganganib ang iyong buhay. Nanganganib. Pero ang jutang dyan ng gobyernong ito, walang ginagawa para protektahan ka. Kasi bakit ka naman po protektahan, sir? Sila mismo ang magpa-plot o mastermind ng paggugurgur sa'yo. At kinumbinsi ka, based dun sa video pinakita mo, na iba-bribe ka nila. Dahil kung hindi, gugurgurin ka. Anong gusto mong sabihin sa taong bayan na nakikinig ngayon? Eto na lang po ba yung gobyerno na kapag
ang isang tao na ginawa lamang yung trabaho niya at it just so happened na si Marcos Jr. ang nakasulat doon sa dokumentong inilabas ko, ay gugurgurin ka o sisindakin ka? Alam nyo, itong nangyari ito matapos yung April 30, yung kauna-unahang hearing. Nangyari po ito. Kinabukasan, May 1, dumating po ito, no? Kaya nga, ang ko doon sa taong bayan, magmasid po kayo, makiramdam. Dahil kung ito, nagagawa sa akin, kaya ding gawin sa inyo. Itong mga indicator na ginagawa, nagpapautos sila o ano pa man, hindi nyo ba nakikita na ginagawa ito dun sa mga maisog rally? Na kapag ka magsasagawa ng mga rally ang maisog, nakapag-apply ng permit, bigla na lang kinakansila yung naisyong permit. Bakit? Ganon gumamit ng impluensya itong mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno. Ginagamit nila, inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan laban sa atin. Tignan nyo po, ako'y nagtrabaho lang. Bakit may ganito? Nagtrabaho lang po ako. Ito ko po, hindi ko po sinabi sa kanila na mag-cocaine sila. Hindi ko po sinabi sa mga taong ito na nakasulat na gumamit kayo ng illegal na droga. Hindi po. Nagkataon lamang po na mayroong nagpunta na confidential informant at ito ay in-entertain ko. Ngayon, matapos ko ma-entertain to, nakalipas ang mahigit 1 dekada. Ngayon, baliktad na. Yung investigador na nagpapatupad ng batas, ito po ngayon ang ipinapako sa krus. Kita niyo kabaliktaran? Ngayon, nakakapagtaka pa ng matuklasan ko. Kaya pala ako ginigisa-gisa. Dahil ito palang James Kumar, kaalyado na ng mga tao nang uusig sa akin. Napakalungkot po. Napakalungkot. Napakalungkot po pangyayari talaga nito. kasi ang Pilipino ay hindi na nila kakampi ang gobyerno. Ang gobyerno na supposedly ay poprotekta sa bawat mamayang Pilipino, pero ang presidente at ang kanyang asawa, kasi imposibleng walang kinalaman si Marcos dito, ang presidente at ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos ay mastermind sa pagplano ng iyong buhay at sinubukan kang bayaran. Sir, alam ko nakatutok ang Senate Committee on Public Order ni Senator Bato. Hindi, alam mo, yun ang iniintay ko nung hearing na binanggit mo itong CCTV na to, na ikaw talaga ay dapat, kung nagsasabi ka ng totoo, i-subpoena ka at i-present mo yung bidyong pinakita mo ngayon. So kung naririnig tayo ni Senator Bato, ako ito message ko Senator Bato. Senator Bato at sa lahat ng mga senador, pero again, kakampi na nga nila yung mga sindikato, pero still magbe-message pa rin ako. Etong mga video na ito na pinakita mo na dapat ito'y mailagay for the record dyan sa Senado. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila na ngayon ay ayon nga sa aking mga informante na may mga forces na pigilin ka na pumunta sa next hearing sa May 13, baka nga ito yung nila, no, yung kinatatakot nila, kaya you decided na expose na natin yung video na ito. Ano ang gusto mong sabihin ngayon doon sa Senate Committee on Public Order? Gusto mo ba na ito i-present doon? Ang Alam video nyo, mo? hindi ko na po inaasahan na magiging interesado sila dito sa video na ito. Pero ako po ay mananawagan sa inyo sa darating na Lunes. Ano't ano man po ang mangyari, ako po mismo ang makikiusap sa inyo na magsilabas kayo sa inyong mga tahanan. Dalhin na po natin ito sa kalsada kapag ka po binaliwala nila itong mga panawagan natin. Kailan suportahan natin mga kababayan si Agent Morales? I hope
kung malapit kayo sa Senado, maging part kayo, nakita nyo yung video. Malinaw na si Lisa Marcos at nutusan niya ang James Kumar para i-bribe. Malinaw sa video, yung mga kapapasok lang, balikan nyo na lang po na i-play ang video kanina. So, ano nyo ngayon? Ano yung pakiramdam nyo na nailabas nyo na ito? Alam ko, nagdadalawang isip kayo. Alam niyo po, yung kapag taong bayan na ang humiling, hindi naman po ako makakatanggi, no? Katulad po nito, no, na hindi naman ikapapahamak ng ng confidential informant. Dapat lamang po talaga malaman ng taong bayan kung anong klaseng namumuno mayroon tayo. Tayo ang naglagay sa mga taong nasa gobyerno ngayon. Pero nabudol po tayo. Ito po, no, nakita niyo po yung ginagawa sa akin. Nabudol po tayo. Kaya sa darating po na Lunes, tignan po natin, obserbahan po natin. At Sir, tayo na po talaga yung magpasya. Wala pong politika o anuman dito. Ang ipaglaban po natin yung kapakanan po ng ating bansa. Masyado na tayong inaargabyado. Masyado na tayong ginagago. Mali na ito mali na. Yung mga pinagkatiwalaan natin, binababoy tayo. Sir, bukas sa Pilipinas, Linggo, Mother's Day po. Alam niyo naman, taon-taon, buong mundo sineselebrate ang Mother's Day. Ang ina ay larawan ng kabayanihan, pag-aruga sa isang anak, pagkalinga, pagprotekta. Si Lisa Marcos po ay isang ina ng mga mafia para sa akin. Ano po ang mensahe niyo sa kanya bilang ina ng mga mafia? Mananagot ka sa batas. Darating ang oras, mananagot ka sa batas. Wow. Dapat talagang managot siya sa batas. Dapat magbayad to. Actually, sir, mas matindi pa ang ginawa. Itong nakitang video nitong pinakita ninyo. Kailangan niyang managot sa batas dahil isa din po sa lagi kong in-expose dito ay ang kidnapping na kinasasangkutan ni Lisa. Imagine mo ang isang ina na dapat ay uliran, isang ina na mag-aaruga sa kapakanan ng taong bayan, pero isang ina ng mafia na nakikipagsabwatan sa mga sindikato para mangdukot ng mga minor de edad, mag-hire o kumuha ng mga taong mag-bribe sa inyo. Saan tayo pupulutin ito, Sir Morales? Na ganito ang presidente at ang kanyang asawa ay sangkot sa high crimes, hindi lang sa isang pagkakataon, dalawang pagkakataon, at maraming pagkakataon dito sa Pilipinas. Kasabwat nila ang smuggler, kasabwat nila ang mga nagmamanufacture ng pulburon, lahat yan na mga in-expose ko. Saan tayo pupulutin ito, Sir Morales?